Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Tugon, Pangako ng buo natin, lagi natin gulayin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ay iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinaran siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng alak ang mga sugat nito at dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon, sa palagay mo, ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinuri namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ni Father JP ay nagpapaabot mga taus-pusong pagbati sa inyo po, Tatay Fredo, sa inyong 21 years. Kailan po? 19 na pala. Mukhang bata pa po kasi no? Nanay Sally, pagbati rin po sa inyong asawa. Napakaswerte po ninyo, Tatay. Amen? Amen. At kasama po kay Tatay sa dasal na ito. At dalangin namin na mahabang buhay pa po ibibigay sa inyo ng Diyos. Para kami magkita-kita pa tayo dito, makapag-celebrate pa tayo. At October pa lang, Pasko na. Pag kayo nagbe-birthday. Amen. Mabuting tao ba si Tatay Fredo? Hello? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw, mabuti ka ba? No. Mabuting tao ba si Tatay Fredo? Amen. O, ngayon, tanungin mo yung katabi, ikaw ba, mabuti ka ba? Amen.
Kasi, ang sagot mo, oo naman, mabuti ako. Sabihin mo sa kanya, aabot ka ng 90. Amen. Pag masungit yung katabi mo, kukunin ka ni Lord bukas. Bukas agad-agad. Ano? Now na. Kaya yung masungit na kasama mo sa trabaho, magpaalam ka na. No? Babait. Nagpaalam. Alam niyo po, ang pagiging mabuti, hindi lang yan one time, big time shot. Ha? Ang mabuti kasi, ni-nurture yan. It's our nature na mabuti ang tao. Pinanganak tayong mabuti kasi lumikha sa atin ay mabuti. Pero kailangan natin i-nurture yan, i-nourish yan. Amen? Wala namang tao pinanganak na magnanakaw o sugarol o nangungupit. Wala. Na-nurture lang kasi. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Pero in reality, lahat tayo ay mabuti. Amen? Kung umaabot si Tatay Fredo ng 90, talagang napakabuti niya sa kanyang asawa, napakabuti niya sa kanyang mga anak, sa mga apo, at sa ating lahat na nandito. No? Nature natin yan. Ano mang ginagawa mo sa buhay, pag nasa iyo yan, madali mo yung hugutin. Kasi kung nino-nurture mo yan, nagiging habit mo yan. Tingnan nyo yung mga nagsisimba. Kahit umuulan, nagsisimba pa rin. Kahit na bumabagyo, nagsisimba pa rin. Di ba magdamag na umuulan kanina? Hanggang kanina magmimisa ko, lakas-lakas ng ulan. Pero yung mga matatandang ugod-ugod na, nagsimba pa rin. Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ba sila natakot sa ulan? Hindi ba sila takot na madulas? Hindi ba sila pinigilan ng kanilang mga anak? Hindi. Kahit anong mangyari, magsisimba pa rin ako because they nurtured that faith. And that faith becomes a habit. Kaya nga kahit umuulan, nandoon sila. Tama po ba yun? Habit na nila ang magdasal at magsimba. Kaya nga sinasabi ko, ang paggawa ng mabuti is not a one-time, big-time deal. You can do things really good when that experience, when opportunity comes, no? Lalabas yon, no? Pag may tumaang isang nakakailangan, hindi mo na iisipin, bibigyan ko ba o hindi? Pag lumapit yung kaibigan mo, babatiin ko ba o hindi? Walang ganon. Kasi nature mo na yon. Kaagad-agad mo siyang kakausapin, kaagad mo siyang babatiin. Because it's inside you. And the reason why I'm telling that is, kasi po, sa mabuting balita, nakita niyo yung taong mabuti. Ano yung taong mabuti? Yung Samaritano, na nakita niya yung taong nakahandusay sa kalsada na walang pumansin. Hindi pinansin ng Levita, hindi po pinansin ng saserdote. Siya ang pumansin. Palagay niyo ba, noon lang siya gagawa ng mabuti? No. Nasa kanya na yon. Ano? That goodness is in him. Nasa kanya na yon. Kaya hindi niya na iisipin kung tutulungan ba niya o hindi. Because opportunity comes. Ayun na Gawin mo na lang. Tama po ba? Gawin mo na lang. Kaya ginawa niya at tinulungan niya. At alam niyo kung gaano pa siya kabuti? Binusan niya ng langis. Yung sugat, tinalian niya. Diyan ka na lang. Tatawag na lang ako ng ambulansya at pulutin ka dyan. Ay, hindi Anong ginawa? Siya mismo, binitbit niya at dinala niya saan? Sa bahay panuluyan. At sinabi pa niya doon sa tao, babayaran kita. Pero kung kulang yan, babalik ako at dadagdagan ko pa. So yung goodness, it did not stop doon sa paghuhugas ng sugat, pagtatali. Hindi natapos yung goodness na yon. Dinala pa niya saan? Sa bahay panuluyan. Making sure na meron siyang hihigaan, making sure na meron mag-aalaga. Pagkatapos, babalikan pa niya
yung goodness is, it's really inside Him. Yung goodness ay nandoon yun. Kasi it becomes His habit na tumulong. Nourish the goodness that is inside you. Amen. Nourish the kindness that is inside you. Nourish yung kabaitang meron ka. Pero na bang opposite ng mabait? Masungit. Amen? Ba't siya masungit? Yun kasi ang ninonorish niya. Tama po ba yun? Bakit may mga taong suplado, suplada? Ba't may taong masungit? Ba't may taong laging galit? Kasi yon ang nanonorish niya. So ito yung ating, ito yung hamon sa ating lahat sa buhay na ito. To be kind, to be good, to be honest, nakapagpapahaba ng buhay yon. Amen. Kung yung mga bata, pag nagbe-birthday sila, 7 years old, 8 years old, 10 years old, makikita mo yung mga lobo. Tama po ba? Ay, may birthday. Makikita mo yung mga sabit-sabit. Kitang-kita yan. Makikita mo yung si Jollibee perhaps, mascots. Makikita mo yon. Colorful yung bahay. So dahil sila yung mga bata pa, ang daming lobo, ang daming palamuti. Para sa batang nagbe-birthday. Pag tumatanda ba, may balloons ba? Po? As much as possible, nawawala na. Di po ba? Hello? Nawawala na. No, nawawala na yung mga palapalawin. Nawawala na yung mga banderitas. Nawawala na. Kasi pag tumatanda, hindi na yung lobo nagbibigay ng tuwa sa bata. Kaya may lobo kasi natutuwa yung bata. Kaya may cake kasi natutuwa yung bata. Pag tumatanda, hindi na lobo makikita mo. Sana ang pera. Sabi mo nga ang pera. Ang makikita mo ay yung mga tao na may ngiti. Tanda niyo yan. Ang makikita mo ay yung mga taong bumabati sa merong may birthday at meron ngiti. Yun na ang makikita mo. Amen? Mas maraming ngiti na bumabati sa'yo, mas marami kang pinakitang goodness and kindness. Remember that. Wala nang lobo. Pero makikita mo ay ang ngiti ng mga tao na lumalapit, bumabati sa'yo, at nagpapasalamat. Yun ang magaling. Hello? Yun ang magaling. At yun ang mainam. Tanungin mo yung katabi mo, nung ba nag-birthday ka, may bumati sa'yo? Tanungin mo yung katabi mo, di ba siya nakasimangot? Marami. What we want to see is ang ngiti ng mga tao. Because 90 years old, 90 years yan, Tatay Fredo, na kayo umaabot sa mga tao. 90 years yan na kayo nagpapasaya sa mga tao. 90 years yan na kayo'y simbolo ng katatagan, ng pananampalataya, ng pakikisama, ng pakikipagkapwa. Wala man akong makitang lobo. Makita ko yung mga taong pag lumalapit sa inyo'y ngumingiti. Ngumingiti. Amen? Walang makikitang ngiti sa tao pag wala siyang naranasang kindness mula sa iyo or even goodness mula sa iyo. So therefore, notice the goodness that is in you. Meron yan. Meron yan. Amen? Natatakpan lang yan ng problema. Meron goodness ang tao. Natatakpan lang yan ng minsan dahil wala kang pera, eh nagmumukha kang baliw. No?
may goodness ang tao, nandiyan yan sa loob. Kaya lang dahil may nararamdaman ka, may masakit sa'yo, nawawala, nagiging mairitable. Yung mga tao may nararamdaman. Meron yan, nasa loob yan. Kaya lang kasi may problema ka lang kasi sa asawa mo, kaya ka ganyan. No? But the goodness is in you. But if you notice that ever since the very beginning, nandiyan na yan. No? Madaling palitan ng ngiti, galak at tuwa ang problema ng tao. Dalangin namin sa mga tweet, Tatay Fredo, at sa dalangin po ni Nanay Seni, na miyembro ng CWL. Na maging masaya, maging mapayapa, mahabang buhay, punong-puno ng pananalig at pananampalataya sa may kapal. Amen. Tumayo po tayo lahat. Maging sa ngayon, maraming tao nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa magandang salita lamang. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat taong makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway dali ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ng iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Isang bayan na nagpupunan
kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kalabinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa pumili at paghahain sa aming kapanginoon at sa buong sambayan ng iyong kanan. Ama naming lumikha, sa iyo nagmula at nagkaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan na kailangang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y nahalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, ang yadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw, O Diyos, ay tunay na dakila. Sa iyong mga gawain, salita. O Amang may likha, kami na mamangha. Pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, O Ama, kami nagkaisa. Nagtuturi ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Buhay ngayon sa amin ang paghaon, maging ilaw sa aming panahon. O Ama, sa iyo dumudulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo nagtatipon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario at ng iyong sambayanan kaming nagsasalo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan po natin dito po sa harap ang may kaarawan para po ating
basbasan. May punta ka doon sa harap. I-bless ka ni Father. Sa harap dito. I-bless. Sama-sama po nating ipanalangin si Tito Freddy. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa pinagkaloob mong buhay sa aming kapatid po na si Tito Freddy. Siya nawa ay maging mas malakas at bigyan ng mas maayos na kalusugan. Panginoon, sugo mo ang iyong Espiritu Santo upang siya'y mas palakasin pa sa pagtalunton sa buhay nito. Ang biyayang iyong bigay para sa kanya na buhay ay maging biyaya at daan din ng pagpapala para sa aming lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kasama mo kami. Yay! Joker, tama ka na. Para po sa final blessing, sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.